Natalo na naman nga po ngayong araw ang Memphis Grizzlies laban sa Houston Rockets 124-109 kung saan umabot na sa 4-game losing skid ang kanilang talo. Kahit man 5 sa mga malalaro ang nagtala ng double-digit points na pinangunahan ni Ja Morant na merong 17 points, 8 rebounds, 5 assists, hindi pa rin naman ito naging sapat para manalo. Kaya medyo alanganin ang kalagayan ng Memphis ngayon sa kanilang pagkatalo sa pagbagsak sa record na 3 wins, 6 losses. Mas lumalala na rin naman dito ang sitwasyon ni Ja Morant dahil may nagsilabas ang balita ngayon na hindi nga ito natutuwa sa nangyayari sa Memphis at posibleng mag-request siya anumang oras ng trade ngayong season. May ilang teams naman ang naibalitang nagkaka-interes at binabantayan na si Morant sa isang blockbuster trade kagaya ng Minnesota Timberwolves na planong itandem kay Anthony Edwards. Alam naman nga ninyo, hindi nga magdadalawang isip ang front office ng Wolves na i-pull off ang ganitong klaseng trade para lamang makuha nila si Ja Morant para makapasok na sa finals ngayong taon kung sakali man. Sa kabilang banda, sa pangalawang sunod na game mga idol, hindi na naman nga nakapaglaro sa Los Angeles Lakers si Austin Reeves dahil sa injury, kaya mas lalo nga pong naging undermanned ang kanilang lineup laban sa San Antonio Spurs. Buti na lang nagawa pa rin naman ng Lakers na sabayan ng Spurs sa umpisa ng laban at eventually manalo dito matapos mag-take over si Luka Doncic sa scoring at ang kanyang makakampi. Nagawa pa nilang maayos na bantayan si Victor Wembanyama gamit ang defensive game plan ni Coach JJ Redick. Ang maganda pa dyan, nag-step up pa rin naman ng ibang mga role player kagaya ni DeAndre Ayton na na-outplayed si Wembanyama. Bukod sa kanya, nagkaroon rin naman ng magandang laro si Hachimura na siyang naging difference maker. At sa pagkapanalo, meron ng 7 wins, 3 losses ang record, which is magandang sinyales sa team. Nananalo nga sila ngayon habang wala si Austin Reeves at maging si LeBron. And speaking of LeBron, may lumabas na balita na posibleng makasama na nga ito sa kanilang game next week dahil inaasahan na sisimul nito ang kanyang paghahanda sa kanyang pagbabalik home game laban sa Utah Jazz sa November 19. Samantala, makalipas ang ilang linggong paghihintay, sa wakas, nakuha na ng Brooklyn Nets ang kanilang kauna-unahang panalo sa regular season matapos nilang talunin at i-upset ang short-handed na Indiana Pacers 112-103. Kahit man maaga silang natambakan sa umpisa, nagawa pa nilang makapag-comeback gamit ang kanilang scoring run sa last quarter na pinangunahan ni Michael Porter Jr. na nagtala ng 32 points, 11 rebounds, Nick Claxton 18 points, 10 rebounds. At sa pagkapanalo, meron na silang 1-7 win-loss record bilang isa sa pinakakulelat sa Eastern Conference. Pero ang mahalaga, nakuha na nila ang first win na siyang nagbibigay confidence ngayon. Maaari nga nilang gamitin ang nakuhang momentum sa mga susunod na araw. Napatunayan ng Nets kaya nilang manalo at hindi sila ang pinakamahinang kupunan ngayon sa NBA lalo sa Eastern Conference.